Magandang araw po sa inyong lahat. At nagpupugay na muli si Makatang Tambay na ang puhunan ni Logic ng Buhay. Pa-subscribe po kung bago ka pa lang. Kakatapos ko lang mag-live at ang naging topic ko nga doon itong tungkol dito sa nagmamaktol ng mga may minority. At ngayon ikapanood ko lang. Kaya nga ako naisip gumawa kaagad ng reaction video tungkol dito. Itong sinabi sa interview ni Senator Erwin Tulfo na malamang daw sa Lunes nga may dalawang majority senators na makukuha nila. Siyempre, bago yan muna gusto ko munang iparinig sa inyo yung bago kong sinulat na awitin. Siyempre, relate pa rin ito sa mga politics na madalas tinatalakay natin dito sa ating munting himpilan, Makatang Tambay. Pakinggan niyo po ito. At kagawa ko lang nito kaya inihirap ko dito yung kopya sa aking tapat at para hindi ko pa to memorya talaga. Gagawa ko lang. Ito ay pinamagatan kong ingrato o walang utang na loob. Sa music ito ng Jambalaya pero siyempre ako lang ang sumulat nung lyric ko. Ang bayan ngayon ay nahati. May pula, may dilaw at kulay lunti. Mayroong nagtaksil at bumalimbing. Ang iba'y sa bayad na aliw. Kami po ngayon ang nagdurusa. Weak leader na pangulo'y matapos na. Presyo ng bilihin hindi makaya. Kuba na'y kukubain kapag Duterte ginawa niya'y mabuti. Pinalibing si Marcos na bayani. NPA dilawan panay ang rally. Gusto pa ni Kikong hukayin ang labi. Kami po ngayon ang nagdurusa. Weak leader na pangulo'y matapos na. Presyo ng bilihin hindi makaya. Kuba na'y kukubain kapag ang utang na loob di alintana. Pag traidor ang ginanti at gantimpala. Tintay na dating kaibigan. Impeachment ang kinahantungan. Kami po ngayon ang nagdurusa. Weak leader na pangulo'y matapos na. Presyo ng bilihin hindi makaya. Kuba na'y kukubain kapag. Kaya ngayon tuliro ang mga tao. Desisyong hindi tiyak at pabago-bago. Kung bagyo at bahay namimerwisyo, kakamot na lamang sa ulo. Kakamot na lamang sa ulo. Okay, yan yung bago kong sinulat at yung isa kung pwede pakisilip nyo na rin. Ito sa aking munting himpilan ay pamagat naman niya na sa silong nitong Pinas. Ganun din siyempre mga politics yung ating mga titik na ginagawa. Para may kaugnayan dito sa ating munting himpilan, Makatang Tambay. Okay.
Tuloy natin yung ating re-reaksyonan. Ito ang napanood natin na halos paniniyak niya na may dalawa nga na malilipat sa kanila na galing sa majority na dalawang senador. Ito yung sinabi ni Erwin Tulfo at maring ito kaya kumpiyansa siya na makukuha nila. Ibig sabihin niya, natutunugan nila na epektibo yung ginagawa nilang pananakot dito o yung pressure na kanilang ginagawa sa mga majority senators na ito. At kumbaga binigyan nila ng diin ito at ipinakita sa mga gusto nilang takutin at i-pressure nga ay itong ginawa nila kay Senator Jinggoy Estrada. Na matik na pagkasampa nila ng kaso, inaresto na kaagad at ito nga, di kaya nakalain lang nakapagpiyansa naman. Kumbaga niyayanig lang at pinapakitaan ng sampol na ito ang inyong sasapitin kung kayo magmamatigas na nariyan pa rin sa majority. Na kung saan nalaman natin itong majority ito nga yung maliwanag na sinasabi rin ni Senator Alan Peter Cayetano o ng mga ibang mga analyst na ito lang yung kauna-unahang pagkakataon na majority na hindi kayang hawakan sa liig ng isang pangulo. Kasi nga kahit pa sabihin nating independent itong Senado at co-equal branch din ng executive, hindi tayo naniniwala naman na hindi talaga rito walang basbas dito ang pangulo o ang presidente na nakaupo sa sino mang naupo dyan na Senate President, mga kabayan ko. At ito nga, dahil mahigpit yung power struggle nila nga dyan sa Senado, ganito yung pambabraso na ginagawa nila. Takutin, pursahin, kasuhan, at para yung majority ay automatic na muling malipat sa kamay nila. At ito kaugnay nga ng mga tinalakay ko kanina sa pagla-live ko, ay para ito pagdipinsahan o maipagpatuloy nila yung tatakip sa mga naaakusahan na tinutungo ng kanilang investigasyon ng mga mastermind dito sa flood control scandal na ito o sa mga flood control anomalies na ito, mga kabayan ko. At dahil nga kung ang mananatiling majority ay Duterte blocks sa pamuno ni Senator Alan Peter Cayetano, ay hindi nila makukontrol yung mga pag-iimbestiga dito sa flood control na ngayon napipinto ng gawin dahil may bagong binuo si Senate President Alan Peter Cayetano na Blue Ribbon Subcommittee at ito'y pamumunuan o chairman si Senator Rodante Marcolita. At dito lalong ninervyos at dito lalong kinuryog yung mga senador na talagang alam din naman natin at alam din nila na sila pinangalanan talaga ng 18 Marines. At itong 18 Marines na ito, itong pangunahing unang iimbestigahan sigurado dyan ng Blue Ribbon Committee. Itong darating niya doon, June 4, sa pamumuno ni Senator Rodante Marcolita. Now it is, ay nung si Senator Soto ang Senate President, ay iniwasan niyang gawin ito. Namuhay kung ano-anong mga dinadahilan nila. O kahit itong si Chavit Singson nga, nagpipresenta na may isisiwalat siya sa pagdinig na ito sa Blue Ribbon, hindi rin tinatawagan o ayaw ding ipatawag at kumbaga nangangako lang tapos ibibinbin lamang naman pala o ibibitin lamang at hindi tutuloy yung pag-iimbestiga. Ito yung kanila rin ipinangangamba. Ito ngayon, kasado na. Kahit anong pagtutol nila na ito'y illegal, sabi pa ni Senator Soto, talagang mangyayari ito. Dahil ito lang naman kanilang mga pag-oppose na ito sa majority. Alam natin na para i-save yung kanilang mga sarili dito sa mga posibleng ilalabas dyan sa pagdinig o sa hearing ng Blue Ribbon. Yung mga pinangalan ng mga senador din maliban kay Jinggoy at kay Joel Villanueva. May mga pinangalanan din ito. At ito si Senator Erwin Tulfo at saka ito si Risa Hontiveros. At kasama na rito itong napaka-agresibo at talagang pangunahin nag-uupos sa mga panukala ng majority. Ito si Senator Soto, mga kabayan ko. Ito yung mga nasa sinumpang salaysay ng 18 Marines. At nakita rin natin yung kopya nga nitong mga
sinumpa ang salaysay na ito at pinangalanan nga na ito'y kasama sa mga dinilibira nila ng maliwalitang mga pira. Kaya nga ito sabi niya, pagtitiyak nito ni Senator Erwin Tulfo, kaya pala siyang nangunguna nito sa mga press briefing dahil meron din pala siyang gustong itago at huwag malantad kung sakali na nga mag-uumpisa itong pagdinig yan sa Blue Ribbon Committee. Sa Lunes daw, yung kanya paninigurado talaga na yung dalawang senator sa majority ay makukuha nila na which ay talagang tagumpay yung kanilang pananakot sa mga ito. At ito ay mag-resulta automatically na sila na yung bigla yung magiging majority kasi nga 11 sila sa kasalukuyan. Kung lilipat itong posibleng dalawang senador na ito na ika nga ay tumalab yung pananakot nila at ninervyos din, ay magiging 13 na sila at matik na sila na magiging majority na uli. O ay nangangahulugan ito na patay na naman ang San Benito natin ito. Yung ating hinahangad na accountability, yung ating inaasam na pag mabubunyag pa maliban sa mga napakatipid na mga inilalabas na pag-iimbestiga dito ni Senator Lacson, ay tiyak na mabubulilyaso kung ito po ay mangyayari. Pero tayo kahit may mga ganitong pagtiyak si Senator Erwin Tulfo, nananalig pa rin tayo na sana itong mga senador na ito, na kung sino man itong dalawang ito na tinutukoy na ni Erwin Tulfo, ay huwag sanang makinig din sa mga ipinahayag ni Senator Camille Villar na ang sino man na humiwalay sa kanila at bumaliktad ay masahol pa kay Judas. Sana kahit papaano ay tumalab din ang hiya para sa kanila o sa kanilang mga sariling konsensya at sa halip ay huwag manaig yung mga pananakot ang ginagawang pampipressure ng minority bloc sa kanila, mga kabayan ko. On the other side, alam naman natin na kung talagang magiging matatag sila, gugupong tuluyan naman itong minority nito at ganap na hihina at mawawala ang lakas kung talagang ninindigan sila. Kung ano man yung kasapitan, alam naman natin na yan ay pamumulitika lang at hindi naman sila mananatili sinisiil ng administrasyong ito at gipitin. Sa habang panahon, tiyak ng lahat naman ay may katapusan at kung sila maninindigan nga, mapapakita rin ng mga tao ang ganap na suporta para sa kanila kung saan dito mag-uumpisa kung paano talaga ilabas yung tunay na katotohanan yun sa maanumalyang mga flood control projects at bilyon-bilyon ng mga insertion ng mga tiwaling mga opisyal natin, mga kabayan ko.